Thankful Monday mga mommies and wifeys! Grabe, simula na naman ang isang buong linggo! Sama-sama na naman tayo dito sa inyong favorite na show. Grabe, ang bilis ng panahon, girls! At alam niyo naman, kapag pumapasok na ang buwan ng Hulyo, pumapasok na rin ang mga bagyo. Correct. Ready na ba yung bahay niyo? At ayan na nga, umpisahan na natin with our tip number 1. Pakisabihan na si Mister, i-check na ang inyong mga bubong kung may butas, tapalan na yan. Dahil alam nyo naman, pagdating ng bagyo, ayaw nyo naman maging parang swimming pool ang inyong sala, di ba? Yes! Totoo. And tip number 2, sabihin kay Mister, i-check na yung mga alulod, tanggalin na yung mga dumi, tsaka yung mga natuyong dahon na pwedeng magbara. Importante yan. At ito naman ang tip number 3. Kung meron po sa tingin ninyo yung mga puno na medyo pwedeng mag-cause ng danger sa inyong pamilya, ngayon pa lang po, putulin nyo na or tapyas-tapyasin nyo na kasi imagine niyo alam naman hintayin niyo na mahulog pa yan sa bahay ninyo pag dumating yung bagyo, di ba? Taliin. Correct. Ano yun? Taliin. Ayun, itali. Para Oo, i-ready. Kapag gagawin nyo lahat para ma-ready siya, better na yung ready tayo. Mga mommies and wifeys, ready na ba kayo para sa isang masaya at informative na episode? At magbibigay na naman tayo ng saya sa palengke. Imagine, nagregalo tayo ng lechon sa mga maswerteng namimili sa palengke. Kaya walang iwanan, dito lang yan sa favorite tambayan ng mga inspired and empowered women. Ito ang Happy Wife, Happy Life! Happy si wifey, happy si mommy, kids and baby, pati si happy. Oh, happy place every day. Happy wife, happy life. Happy, 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 a happy morning to you. Happy morning mga misis! Sa palengke nagaganap ang iba't ibang uri ng kalakaran. Ang maganda dito, pwedeng tumawad. Pero hindi basta-basta pagtawad ang gagawin natin ngayong umaga dahil may sorpresa tayo sa mga mapalad na mamipili. Anong bibili niyo, te? Saan po? Dalawa nun, saka isang buo. Ganun po dito. Nanay! At dahil po doon sa binili ninyo, papalitan namin yan ng isang sako. Galing kami sa Happy Wife, Happy Life. Para sa'yo yan. Makakatulong ba yung bigas, yung isang buong sako? Mga good for how many, isang buwan ba yan? Ilang linggo ba yan? Isang buwan. Isang buwan, mahigit, di ba? Tamang-tama, di ba? Hindi ako makapaniwalang ako'y bibigyan ng isang sakong bigas. Maraming salamat po. Parang torn siya, na parang naiiyak siya, pero parang stunned siya na parang natutulala siya, na parang hindi siya makapaniwala na mabibigyan siya ng isang buong sako ng bigas. Sa iyo po, te. Sa inyo po ito. Siguro ang pag-surprise, iba-ibang level talaga. Merong surprise na napapatawa ka, napapasigaw ka, napapaiyak ka. Merong ring iba na natutulala ka. Ang ating ikalawang happy mamimili, matulala rin kaya sa aming inihandang sorpresa? Hello po, Lola! Ilang kilo po bang bigas na binili ninyo? 2 kilo po? Papalitan po ng Happy Wife, Happy Life ang 2 kilo na yan. Bibigyan namin kayo ng isang sako! Yay! Masaya ka, Lola? Para saan po ba yung bigas? Para kanino po? Mga anak mo. Mga anak mo. May pamilya, lahat po. Kayo po ang nagpapakain sa kanila lahat. Wow naman, Lola. Kaya tamang-tama po talaga pala ito para sa inyo. Maraming salamat po at sana makatulong po ito sa inyong pamilya. Na happy po ba kayo? Yeah! Thank you po, Nanay. Bigay po yan sa inyo ng Happy Wife, Happy Life. Si Lola naman nakakatuwa kasi parang hindi niya masyado naririnig yung sinasabi ko sa kanya. Pero alam ko na napasaya natin si Lola ng mabuti. Happy siya talaga. Yeah! Maraming salamat sa inyo.
na malaking bagay yung binigay nila sa amin. Mga ilang araw, hindi na muna ako bibili. Maraming salamat. Nanay, ano po ang binibili ninyo? Bigas po. Ilang kilo po ng bigas ang binibili ninyo? Ay, 1 kilo lang po. 1 kilo po ng bigas ang binibili ninyo. Para kanino po yung bigas na binibili ninyo? Sa aming pamilya. Ilan po yung family nyo? 3 anak. 3 anak mo. Paano po, nanay, kung sasabihin ko po sa inyo, itong binili niyong bigas, gagawin namin isang buong sako ng bigas! Yes! Nanay, bigay po yan ng happy wife, happy life sa inyo. Para sa iyo po yan, nanay. Masaya po kayo, nanay? Opo. Yay! May trabaho po ba si tatay? Mayroon po. Ano po ang trabaho niya? Extra lang driver. Extra na driver. Malaking tulong po ba yung isang sako ng bigas para sa pamilya Oo, niyo? malaking tulong po. Bakit po kayo naiiyak, nanay? Natuwa. Nasasaya po. Natuwa ka sa saya. Yay! Bigay po yan sa inyo ng happy wife, happy life. Para na-touch ako doon kasi malaking bagay para sa kanya yung isang sako ng bigas. At naiintindihan ko kung gaano ka-importante yun. Katulad na sinabi niya, yung asawa niya, nag-extra lang, walang stable na trabaho. So, hindi everyday na meron silang pangbigas. So, at least, kahit na siguro ilang araw, ilang linggo, meron silang bigas. Maraming salamat sa happy wife, happy life. Tara, lumipat naman tayo sa meat section. This time, isang bonggang-bonggang lechon na nag-aabang sa kanila. Wow, Lola! Hello po! Ano po binili ninyo? Baka binili ninyo. Wow naman. Ilang kilo po ang binili ninyo? Kalahating kilo. Para saan po? Kakainin niyo po. Ilan po kayo kakain nun? 2. Ikaw po at saka sino? Anak ko. Paano po kung sabihin ko sa inyo, yung baka na binili ninyo, gagawin ko pong lechon? Maniniwala po ba kayo? Mamajikin ko po. Maniniwala ka? Hindi. Eto na po, tingnan mo, nanay. Para sa'yo po! Eto po! Iuwi mo na po yan! Para sa'yo at saka yung sa anak mo. Happy ka ba? Happy ka? Yes! So magkakaroon po ng fiesta ngayon sa inyo. Sana po napahappy po kayo ng happy wife, happy life. Kala ko nagbibiro lang si Mariel. Yung pala, totoong papalitan ng lechon yung aking binili. Maraming salamat po. Happy wife, happy life. Hello po! Ano po ang binibili nyo? Baboy po. Baboy! Anong baboy? Pag dinuguan po kasi nakabili na akong pangginili. Gagawa ka ng giniling at saka dinuguan. Wow! Ilan ba kayong kakain? 12 person. 12! Isang dosena kayo. Bakit? Anong meron? Ang anak ko po kasi is 5. 5. Tapos 2 po kayo magkasama, 7. Tapos meron po ako ampon na 3. Ang galing naman. So, kahit meron ka ng 5 na anak, nag-akup-kup ka pa ng iba. Ikaw nag-aalaga sa kanila. Ang galing mo naman. Ako, maraming salamat naman. Dahil dyan yung binibili mo na pang dinuguan, gagawin namin isang buong lechon! Doon ako pinaka-natuwa kasi mabuti siya talagang tao kaya dapat talaga na siya yung tama na nabibiyayaan ng ganong klaseng blessing. Kasi meron na siyang 5 anak pero nag-adopt pa rin siya ng 4. So meron pa rin talaga mga taong ganon kabuti. Kaya perfect na perfect yung lechon para sa kanila. Talagang isang fiesta ang magaganap sa pamilya nila. Ibigay yan sa'yo ng happy wife, happy life. Nakakagulat ko talaga. Hindi ko po expected talaga itong pangyayaring to. Maraming salamat po sa happy wife, happy life. Para sa iba, maliit lang yung binigay natin, pero para sa kanila, malaking bagay yon. It's a big help. Medyo, at least for the next few days, may pangtawid sila. Kahit na iba-iba yung mga naging reaction nila, merong naiyak, natuwa, nagulat, na walang reaction. Pero alam ko lahat sila napasaya natin. Happy morning Luzon, Visayas at Mindanao! Tuwing may handaan, lalo na't birthday yan,
Hindi pwedeng mawala ang bida. Ito raw ay pampahaba ng buhay. Kaya hindi pwedeng mawala sa mesa. May lomi, may miki, may kanton, may bihon. Ito ang paborito nating pansit. Kaya kung ang hanap mo ay masarap at fantastic na pansit, hindi pwedeng mawala ang mga ito sa listahan. Tara, let's! Ang salitang pansit ay galing sa Hokkien, isang Chinese dialect na pian e sit o sa Tagalog ay madaling lutuin. 1952 nang simulan ng ama ng pansit ng Pasig na si Lebrado Ado Castillo ang Ado's Pansiteria. Sa paglipas ng mahigit na 6 na dekada, ang Ado's Pansiteria ay isa na sa pinakasikat at dinarayong pansitan sa Metro Manila. At patuloy pa rin ito sa paglago. Dahil hindi lang ordinaryong tao ang nahuhumaling sa pansit ng Ados. Maging ang mga celebrities na sina Claudine Barreto, Alvin Patrimonio, Paolo Bediones at si Corina, ito rin ang paborito. Happy morning po! Pasensya na, istorbohin ko lang kayo. Tanong ko lang, lagi ba kayo kumakain dito? Palagi. Palagi? Matagal na. Ako, 20 years na. So ano po yung binabalik-balikan nyo dito? Bakit kayo tumagal ng 20 years? Ay, yung pansit nila mismo. Pansit. Lagi ba kayo kumakain dito? Oo, ito na lalo. Lalo na kayo. Suki kayo dito? Yes, After, 35 years? Nakilala ka dito noong 1980s. Okay. Ano po ba binabalik-balikan nyo dito aside from yung pansit? Pansit may sabaw. Pansit may Bihon may sabaw. sabaw. Happy morning mga mommies and wifeys! Kasama natin ngayon ang apo ni Mang Ado na tatay ng pansit dito sa Pasig na si Chef Eric Castillo. Happy morning, Chef! Happy morning din po. Chef, ilang kilong pansit ang naluluto nyo everyday? More or less mga 60 to 80 kilos po. Dami, no? Sobrang dami. Pero excited na ako matikman yung pansit niyo and I heard, papasilip nyo kami sa kitchen. Sige po. Wow naman, ang dami yung orders. Boil niya na yung noodles, then nilagyan niya na ng pampalasa. Ayan. Excited na ako kumain. Nako, mga mommies and wifeys, imagine, ito yung secret sa pansit nila, yung masarap nilang chicharon at yung toppings nila. Meron ba certain hagod? O hindi naman, basta ganun-ganun lang? Meron din, ma'am. More on forward and backward po kami. Oo, diba? Pwede na ako magluto ng pansit. Ito na mga mommies, mga wifeys, finally, matitikman ko na rin yung napakasikat na pansit dito sa Mang Ados. Sisit. Kamusta, ma'am? Ang sarap. Thank you po. Ano yung sabi ko, favorite ko talaga, chicharon eh. Yung sa pansit na talagang, yun nga, soft nga siya, soft yung noodles, pero Crunchy po. crispy, crunchy yung chicharon. Napakasarap na ko. Mga mommies, mga wifeys, kailangan pumunta na kayo dito sa Mang Ado at tikman nyo yung pansit nila. This pansit is just, it's great. Mga mommies, mga wifeys, patikim pa lang yon dahil hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong susugurin na iba pang mga pansitan. Today is Only Pansit Day. Tara! Mula sa Pasig, bumiyahe ang Happy Wife, Happy Life para naman sa ipinagmamalaking pansit ng Chat Pansit sa Dapitan. Nagsimula kami dito, 1990. Naging successful naman yung pansit namin. Kaya dire-diretso lang yung pagninegosyo namin ng pansit hanggang sa dumami yung mga customer namin. Ang pinakamalakas naming order, Miki Bihon, Canton, Lomi. Mga ibang lugar, dumadayo sila. Kung dinarayo ang pansit bihon with chicharon sa Pasig at ang masarap na Miki Bihon sa Dapitan, hindi naman magpapahuli ang ipinagmamalaking bihon con lechon ng pansiteria ni Edong sa Marikina. Dahil sa sinop, sipag at tiyaga ni Tatay Jap Santiago, 15 years nang dinarayo ng mga parokyano ang pansiteria ni Edong. Ito na mga mommies and wifeys, ituloy na natin ang ating Only Pansit Adventure. Happy morning, Tatay Chaps! Magandang umaga. Kamusta na po? Eto, ayos naman. Tay, ano po to? Iyan yung lomi con lechon. Lomi con lechon. Isa sa mga sikat din to. So, ano yun yan?
Ano siya? Very creamy. Ito naman, ano naman to? Yan, ang canton con lechon. Canton con lechon. Ito naman po, magkano yung isang serving? 125. Sarap din. Saka at least, hindi siya maalat. Ay, ano to? Ang cute ng noodles. Yan ang bihon tostado. Harap din. Ayan. Ano yan? Bakit ang dami niyan? Ano to? Bihon wad kung tawagin. Tapos, lagyan ko ng sauce. Gusto ko rin to kasi Okay, crunchy. Oo, narinig ko. Malutong siya. Sarap din. Ayan na. The famous BCL. Ito yung talagang binabalik-balikan. Lasang lechon talaga siya. Naku, mga mommies and wifeys, sobrang sarap talaga dito sa pansiteria ni Edong and sobrang sulit. Tay, super duper thank you. Nag-enjoy ako. And more power sa Edong's Pansiteria. Baka next time pag pumunta ka dito, mas malaki pa yung pwesto ninyo. Salamat, No? salamat. Thank you po. Thank you. Iba't ibang negosyo na rin ang pinasukan niya, gaya ng restaurant at internet cafe. Pero hindi ito nag-click. Ganun pa man, hindi siya nawala ng pag-asa at tiwala sa sarili. Samahan niyo akong kilalanin at alamin ang inspiring story ng nagmamay-ari ng pinakamalaking water refilling station franchise network sa bansa. Before you had Living Water, ano po yung business niyo before? Or ano yung nag-work po ba kayo? Were you a housewife? Housewife. So talagang experience mo yung talagang Magiging domestic. Yes. Maglaba, magluto and everything. So since sanay ako na may ginagawa, so parang sabi ko, hindi ito yung buhay na gusto ko. I want to do something. That's why nag-decide yung husband ko na mag-business kami. So we set up a computer shop. Okay naman siya until such time na nagkaroon ng ordinance na no games. Doon siya tinamaan ng ordinance na no more games from 8 to 5. Majority nung naglalaro, bata. So bawal na ang estudyante. So with that, naghanap kami ng ibang other source of income kasi hindi naman pwedeng tumigil. Yun na lang. So along with the computer shop, naglagay kami ng parang foods din na available. So kinareer namin, ginawa siyang resto. Okay naman siya dahil ang food is talagang everyone Anong likes klaseng food. food po? Filipino. Maganda yung kita pero hindi ito ang gusto ko. Kasi ang buhay hindi naman ibig sabihin na kumikita ka, happy ka na. Totoo. You have to be passionate with what you're doing. Diba? Dapat masaya ka sa ginagawa mo and yung pera magpa-flow in na lang yan. So dapat unang-una gusto mo yung ginagawa mo. So yun sabi ko sa husband ko, parang hindi ko gusto to. Ano na naman ang gusto mo? Buti supportive siya, no? Yes. From there, sabi ng husband ko, mag-water business kaya tayo. Kasi yung office namin alone, we're paying around 12,000 a month for potable water only. Sabi ko, sige, pwede. Kasi having a technical background, kasi chemical engineer nga ako by profession, sabi ko, at least may idea ako. Hindi ako mahihirapan. No, wala kang alam. Yes. So, ang ginawa namin, nag-canvas kami, nag-inquire kami with companies providing machines. Kasi lang, yung natira sa aming cash is hindi enough. Kasi ang franchising or ang machines pa that time, 1 million. 750, hindi, yung proceeds ng loan namin is nasa mga 500 lang. So, hindi kami pwedeng mag-set up. So, looking at the system, sabi namin, hindi naman kailangan ganyang kamahal. So, we canvassed for parts, yung mga piyesa lang. So, we assembled it on our own. So, kaming dalawa nag-tandem kasi siya mechanical engineering background din naman, tas ako chemical engineering background. So, we set up our own design. Kaya, when Living Water, in the first Living Water store started, talagang 3-in-1 na siya. Ang Living Water ang kauna-unahang nag-set up ng 3-in-1 system machine kung saan merong purified, mineral at alkaline water na naging edge nila sa market. At dahil nakitaan nila ng magandang potensyal ang negosyo, binuksan nila ito for franchise.
nakita namin na maganda naman yung talagang business. Kasi water rin, necessity. And since marami ang interested to have the same business, so nag-open up yung mind namin na what about getting into franchising. How many branches do you have now? Franchises, we have around 3,700 nationwide. Welcome to the main office of Living Water Systems Incorporated. Grabe, ang dami yung machines. So, ito yung aming showroom. So, ito yung mga parts, consumables, and mga supplies na kailangan ng mga water refilling stations, monthly, quarterly, Lahat annually. yan? Lahat yan kasi marami kaming type ng machine, nagva-vary kung anong machine yung kinuha nila. Iba din yung mga maintenance types niya. Dahil napansin ko yung machine dito, parang ang dami niyang buttons. Anong machine po ba yun? Itong machine kasi is desal machine. So, yun yung type of machine na pwedeng i-purify kahit yung salt water or seawater. Oh, wow. So, mas advanced yung technology niya kasi mas stringent yung purification na ginagawa niya compared sa ordinary water or brackish water na meron tayo, na yun naman po yung malaki. Isa yun sa mga saleable machines namin. Yun yung 4-in-1 high-end system. Yun yung isa sa mga requirement machine para ma-franchise mo ang Living Water. Kasi may mga machines, may mga franchise na bumibili, na may mga customer na bumibili na they cannot use the Living Water brand because may equipment restriction. Their own names. Pwede. O, diba? Mga mommies and wifeys, kung gusto nyo magtayo ng business and medyo hindi pa afford yung Living Water na franchise, at least meron sila mga options. Nakakatuwa naman. Aside na may option sila sa machine na high-end and low-ends or standard machines, may terms of payment din kami. May 1 year, 2 years, at 3 years to pay. So talagang we're making it affordable. Dahil sa Living Water, nagbago ang buhay ng mag-asawang Belle at Edward. Kaya naman bukod sa napakalaking factory na ito, nakapundar na rin sila ng mga ari-arian. Ngayon, hindi na lang namin nakukuha yung need namin, pati yung wants. Nasuklian ng tagumpay ang lahat ng pagsisikap nilang mag-asawa, kaya naman ang blessings na natanggap ay ibinalik din nila sa mga taong kanilang natutulungan. Obviously, sobrang blessed ninyo. For you guys naman, how do you give back? Meron kaming mga, let's say, feeding programs. Meron kaming nag-outreach program kami. We've been doing that for the last 5 years. So every year, nag-activity kami na, lalo na pag birthday ko. Parang yun yung hinihingi ko na yung budget ko. Gusto ko, instead na ipaghanda at pakainin mo yung mga taong may pambili naman doon sa pinapakain mo. So, hinihingi ko yon para pinapakain ko doon sa mga less fortunate people. So, That's really... yun yung way namin ng pag-share ng aming blessings. Before we end, Ma'am Belle, share nyo naman sa amin mga wives and yung mga mommies na nanonood. Ano ba yung pinaka-important na lesson na tutunan nyo with putting up this business? Una, maganda kasi kung husband and wife team. So we support each other. Ako yung mukha, and at my back, somebody is doing the strategy, and that's my better half. So yun yung isa sa lessons na nakita namin na very important. And then, ang business, hindi naman lahat ng business din nagiging successful. It has to be on the right time, the right place, tapos yung sipag at syaga. Very important yung passion mo about what you're doing. Set up your goal and then work towards your goal. Thank you so much. Nakakatuwa and nakaka-inspire yung story ninyong mag-asawa. I'm sure maraming mommies and wives na nanonood na talagang na-inspire din. Sa panahon ngayon, hindi na rin talaga pahuhuli ang mga misis pagdating sa paghahanap buhay. Pero paano nga ba natin masisigurado na healthy and nutritious pa rin ang kinakain ng ating pamilya, lalo na kapag kailangan natin magtrabaho? Nandito tayo ngayong umaga sa kitchen ni Chef Krista, isang professional chef, culinary professor at personal chef. At meron din tayong kasamang on-the-go mom na si Mami Shena Ocampo, at siya ay namumroblema. Ano nga bang ipapakain niya sa pamilya niya, especially kapag siya ay papasok na sa trabaho. Chef Krista, ikaw ang tutulong sa amin ni Mami Shena. Yes. Kasi nga si Mami Shena, working mom ka, di ba? Ilan ang anak mo? I have 3. And I'm sure yung mga moms dyan na on the go, yung mga misis dyan, nako,
malamang ito rin ang pinoproblema ninyo. So, Chef, baka pwedeng bigyan mo naman kami ng tips, mga ideas. Alam ko na tuturuan mo kami today ng menu planning. Ano ba yung mga magaganda naming gawin? Ano yung importance ng menu planning? Kasi pag pinaplan natin yung pagkain natin, mas madali for us to save on money because we know what to buy sa grocery, sa palengke. At saka, hindi tayo laging nag-iisip kung ano yung kakainin natin day by day. Lalo na pag working mom. Kasi, pwede mo siyang lutuin way ahead or prepare way ahead. Tapos, if your kids are capable of or they know how to cook, madali nilang i-prepare or madali nilang i-reheat yung pagkain. Ayan, Chef, nako, di ba? Parang grocery list pa lang natin, tsaka menu plan pa lang, naliliwanagan na tayong dalawa. Kaya, Chef, para mas maliwanagan pa kami at mas maintindihan namin yung mga recipes na sinulat nyo dyan, baka pwedeng ituro nyo naman sa amin kung paano iluto yung mga iba't ibang klase, mga food dyan. Okay, sige. Tara. Okay. So, ngayon ipapakita sa atin ni Chef Krista kung paano i-prepare ang ating day 1 menu. So, for breakfast, we have oatmeal lugaw. For lunch, meron tayong chorizo meatloaf and yung ating tinapa spring rolls for dinner. So, Chef, umpisa na natin. Okay. Lalagyan natin ng konting oil. Tapos gigisa tayo ng onions. Chef, bakit oatmeal ang naisip mo for this dish? Oatmeal kasi yung oatmeal mas filling. Mas matagal siyang nadadigest ng katawan. So we add our garlic. Ilalagay na natin yung chicken bits. Chicken bits. Okay? So binoil to. Boiled chicken lang siya. We add now our chicken stock. Okay, ito yung pinakuluan nating manok. So hihintayin lang natin siyang kumulo. Sandali. So we just add our oatmeal. Lalagyan niya lang siya ng konting garlic chips. So ito yung parang tinusta na garlic. Yes. Sarap. Our leeks or spring onions. Gustong-gusto ko yan na hinahalo sa mga pag mga lugaw, congee. Parang hinahanap ko talaga siya. Ang pinaka-seasoning lang natin dito ngayon is the salt. So we'll just put salt. Just a little. So siya, for example, itong ating oatmeal lugaw, let's say may natira, gaano katagal siya pwedeng ma-store sa ating freezer? Ito, 2 to 3 days. Pwede. Freezer? Yes, freezer. Sarap. Ang sarap. First time ko nakakain kasi nung oatmeal na lugaw. Naisip mo kanina, naku, baka mamaya parang or di ba ayaw niya, iba yung masyadong healthy yung lasa. Okay siya. Parang kung hindi ko alam, pwede siyang pumasa as rice, no? Sarap siya. Ngayon naman, lunch meal naman ang iluluto ni Chef, ang ating chorizo meatloaf. Here, lalagay natin yung meat. Ating konti lang yung chorizo mo para may ibang lasa lang siya sa loob. Tapos lalagay natin yung ating vegetables, carrots. Kailangan yan. Yung mga anak ko, mahirap pa yun. Tapos lalagyan natin siya ng salt. Okay, lalagyan natin siya ng salt. Bago nyo haluin, ilalagay nyo muna yung seasoning tsaka yung ating egg. Okay. Break the egg in a different container. Don't put the egg right away. Okay, just in case the egg is rotten, bulok siya, hindi siya papasok dun sa dish natin. Yun yung binder natin, yung egg. So mix-mix lang. Huwag yung i-overmix kasi pag na-overmix to, tumitigas yung meatloaf. Ah, okay. Yes. Ganun pala yun. Tapos, maglalagay tayo ng konting pepper. Sabi mo sa akin, Chef, pag-stop na. Tapos, ilalagay na natin siya dito sa ating loaf pan. Tapos, pag nalagay na natin to, diretso na natin dun sa oven. For 45 minutes. Okay, habang hinahantay natin yung ating meatloaf na maluto, umpisahan na namin ni Chef ang ating dinner, yung tinapa spring rolls. Yes, okay. So, ito yung ating tinapa na
finlake na natin. Tapos, the same as with our meatloaf kanina. So this Pwede is rin bell pepper. Bell peppers, tapos carrots. So sneaky ka na naman dyan, Yes, chef. sneaky na naman. Yun. Carrots and Celery. Tsaka ito, White lalagyan natin onion. ng white onions. Red onions, pwede rin. Tapos lalagyan natin siya ng konting flour. Para mag-bind. Para mag-bind. Tapos lalagyan din natin ng isang egg. Ayan, separate bowl. Kasi what if sila, sayang Yes. the whole batch. Pagkatapos, isi-season pa rin natin siya ng salt and pepper. Kahit na tinapan na kahit malasa na. Konti lang. Oo, wag masyadong Para man marami. ma-over. Yes. Super alat na. Ready na yung ating mixture. Ngayon, ilagay na natin sa ating lumpia wrapper. Ano gagawin mo dyan, chef? Yung malalaki? Or... I-roll nyo lang siya, higpitan. Ngayon, i-fry natin siya. Okay, ayan na. Luto na yung ating tinapa spring rolls. Okay, ito, titikman na natin. Sarap. Ang sarap! Grabe! Parang ako na rin yung yung natulungan. Hindi lang ikaw. Ang dami ko ng mga bagong ideas. Titingnan na natin kung okay na yung ating chorizo meatloaf. Excited ako. Oo nga, yung ating pang-lunch. Yeah. Wow, ang ganda! Patong natin. Sobrang umansa siya, no? Parang bread lang. Oo. Pagka gumagawa kayo ng anything baked, don't take it out of the pan right away. Kasi kailangan siyang i-rest for a few minutes para hindi kumakalat yung kanyang juices. Yung juices. Sarap! Perfect, ang sarap, ang daling gawin. At syempre, higit sa lahat, makakatulong tayo sa sa'yo mo, Jenna. Sana natulungan ka namin. Chef, hindi sana. Natulungan mo talaga siya, pati ako. Ayan, mami, excited ako para sa inyo ni Howie, ha? Oh, yeah, thank you. Super mega luto ka na dyan. Chef, thank you again. Thank you. Tandaan mga misis, no act of kindness is ever wasted, no matter how small. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin para sa ating mga kapwa makes us extraordinary heroes. Kaya kung may kilala kayong everyday heroes na gumagawa ng random acts of kindness, nako, ikwento nyo na sa amin. Mag-message lang sa Facebook, Twitter, at Instagram. And of course, thank you sa happy place namin for today, ang Gazebo Royale. Yay! Thank you! At syempre, tuloy-tuloy ang pagkilala ng programang ito sa mga bayani na nagpapagaan ng buhay natin araw-araw. See you all tomorrow mga mommies, same time, same channel. Dito pa rin sa favorite tambayan ng mga empowered and inspired women. Ito ang Happy Wife, Happy Life!